Napag-iiwanan na raw ang edukasyon sa Pilipinas ayon sa isang organisasyon. Bukod kasi sa kakulangan sa mga silid-aralan at guro, malaking problema sa bansa ang mahigit 20 milyong Pilipinong functionally illiterate. Narito po ang aking unang balita. Poverty is a natural stage in life. When a child is body diligent to grow. Grade 5 na ang 11 anyos na batang ito na itago natin sa pangalang Tonton. Hirap pa rin siya sa pagbabasa at lalong hirap siyang maintindihan ang mga salitang nababasa niya. Nahirapan po. Mahaba po yung pinapabasa sa amin. Na ano po ako naiiwan. Nalulungkot po kasi naiiwan ako. Napansin na raw ito ng kanyang ina at mga guro nung grade 3 pa lang siya, kaya pinasok siya sa TALAS program o Tutorials to Advanced Learners Academic Skills, isang programa ng lokal na pamahalaan para i-tutor at tulungan ang mga estudyanteng magbasa at mapaunlad ang kanilang literacy at kakayahang matuto. Pero tila hindi pa rin sapat. Tingin ng kanyang ina, kulang daw po siya sa practice sa pagbabasa, ganun. Binigyan siya ng reading materials para mabasa niya, hindi niya rin naman po nababasa. Minsan po binabasa niya, minsan po kasi naglalaro. Magpa-practicein pa daw po kasi ngayon daw po pag hindi siya nakabasa, pag ganun pa rin po yung pagbabasa niya, ibabalik na daw po siya ng grade 5. Babalik ng grade 5? Opo. Kasi kailangan niya po kasi matuto siyang totally magbasa. si Tonton isa lang sa 24.8 million na functionally illiterate na Pinoy ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Ibig sabihin, kaya niyang magbasa at magsulat ng simpleng mga salita, pero hindi na nila maintindihan ang mga mas komplikadong mga salita o pangungusap. At di rin nila gaanong magamit ang pagbabasa at pagsusulat para sa pang-araw-araw na pamumuhay o trabaho. 1991, konting storytelling. That year, first EDCOM or yung EDCOM 1, it already flagged 14.5 million functionally illiterate Filipinos. 35 years later, that figure nearly doubled to 24.8 million. The learning crisis is deep, it is widespread, and it is persistent. Sa mga resulta ng Trends in International Mathematics and Science Study o TIMSS, halimbawa, palaging kulelat ang Pilipinas sa math at science sa loob ng mahigit 2 dekada. Noong 1999, pang 36 ang bansa sa 38 na bansang kasali. Pagsapit ng 2019, umabot sa historic baseline low ang Pilipinas. Kulelat ang Pilipinas o pang 58 sa 58 na kalahok sa grade 4 math at science. Pero ang mas nakakabahala pa raw, 99.53% of senior high school graduates are leaving basic education without having mastered the core competencies required of them. This is a problem that's not just poverty anymore. It's really a system problem that affects everyone. Kaya kung ilalarawan daw ng PBED ang estado ngayon ng edukasyon sa ating bansa, left behind. Because while the Philippines has moved forward in many respects, too many Filipino learners have not moved forward with it. What makes this particularly troubling is that none of this is new. hindi rin lamang kakulangan ng tinatayang 23,000 na guro ang problema. Malaki rin ang kakulangan sa mga silid-aralan. Ayon sa PBED, umaabot na sa 165,000 ang kulang ng mga classroom. Lumalala rin ang job skills mismatch dahil hindi tumutugma ang mga kasanayang taglay ng mga nagtatapos sa mga pangangailangan ng mga employer. That should concern every business leader because an education crisis eventually becomes an economic crisis. If we want to fix Philippine education, one thing has to be true above all else. Education policy must outlast politics. Paano? 5 things. Please bear with us. Unang-una, we need to insulate education policy from political transitions. Hinikayat din ng PBED ang mas malaking pamumuhunan sa early childhood care and development, pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan at paaralan sa paggamit ng pondo, mas malawak na partnership sa pribadong sektor at paghalal ng mga pinunong maglalagay ng edukasyon bilang pangunahing prioridad. A great deal has been done. Our message is that we no longer have the luxury
of doing things slowly. The pace of reform is still nowhere near the scale or urgency of the crisis. Hiningan namin ang reaksyon ukol dito ang Department of Education at ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, karamihan sa mga data ng PBED ay outdated na raw. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.